Hello! So ito na yung part 2, paano mag-list ng product sa store. So first, kunin mo tong URL from competitors. I-paste mo dito siya sa one product. Make sure, double check mo din to, yung multi-store. So halimbawa, yung example natin, yung Harold Charms is yung Serena Studio. So dapat naka-check siya. And kung mas maganda, lagi mo siya double check. Then, ayan, mark check dun sa store. Then, edit product. Then, from here, check mo na or ma-update mo na yung product. Presyo ng product. So, like say, for instance, 59.95, may check siya. So, multiply mo siya into 2. So, 59.95 times 2. Take note, sa compared price, dapat nearest to 10. So, nearest to 10, ibig sabihin, dapat hindi siya 115, hindi siya 117, hindi 112. So, nearest to 10, nakita mo yung equals niya, 59 to 95 multiplied by 2. So, 119. So, dapat ang compared price niya is 120. So, yan. Pagdating dito, eto, actually, i-delete natin yan since hindi naman yun yung tags sa store. Then, saka mo na siya i-import. So, pagka-import mo, so hindi ko siya bibigyan ng example dito. So, pagka-click mo ng import, proceed ka na sa next product. So, same process. Click mo yung one product. Paste it here. Edit product. Yung price. And yung tags, kung meron. Kung hindi siya related dun sa product. And then click import. So once you finish 10 products, um, lalabas na siya dito sa store. Make sure walang ibang naka-draft products. So dapat ang naka-draft lang dito is yung 10 products na nilist mo. If ever, halimbawa neto, merong mga nasama na hindi mo naman nilist, pwede mo na siyang i-archive. So, hindi ko siya i-archive. Gusto ko ma-experience mo mismo. So, dapat 10 products lang yun nandito. And, um, please remember, hindi siya ma-generate ni AI kapag halimbawa, meron kasing rules si AI Flow na dapat dalawa yung variants. Dalawang variants ibig sabihin, merong size, merong color. So, for instance, ang available lang niya is color. Temporary, magdadagdag ka ng size. So, temporary lang po to or sabihin nating style since meron na. So, lalagay mo dito po yung kahit isa lang para ma-generate siya ni AI. So, dito pa lang, makikita mo na dalawa yung variants niya or hindi. So, pagka na-import mo to, I think merong lalabas na edit product. So, from here, pwede mo na siyang i-edit. Then, dadagdagan mo siya ng temporary variant. So, pag meron na siyang temporary variant, pag na-generate na siya ni AI, mag-iiba na yung product title, yung product description, pwede mo nang burahin yung variants na yun. Kasi may tendency na hindi siya ma-generate ni AI, magkakaroon ng delay, ng error, and stuff. Kailangan mong i-check yung variants, so dapat dalawa siya. And at the same time, kailangan mo ring burahin yung temporary variant na nilagay mo. So, once tapos ka na, pinakita ko sa part 1 kung paano mo kukunin yung product ID and Shopify link. And once na active mo na yung store, bago ka mag-proceed dito sa status, make sure sa sales niya, so dito pa lang sa draft, kung 10 na yun nandito, and na-check mo na rin, click mo to, itong box na to, and then click mo tong tatlong dot, and click include sales channels. So, select all and include products.
So once you're done, click Mutwo ulit and set as active. Then automatic dito, papalitan mo na yung status as done, which is activate na yung products. Um, I will just message you, direct message, if may na-miss akong mga general rules when it comes to listing products sa daily listing tracker. I think that's all the basic information na kailangan mong i-take note pagdating po sa daily listing tracker. Thank you and good luck!